Okay, so tayo po'y darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Nandito pa rin po tayo sa ating series sa 1 John na pinamagatan po nating Back to the Basics. At nasa part 12 na po tayo. At ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon ay nasa 1 John chapter 3 verses 4 to 10. 1 John chapter 3 verses 4 to 10. So babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Bible. Verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan, at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi patuloy na nagkakasala. Ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong magpaninlang kaninuman. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, katulad ni Kristo na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kakampi ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Ito ang dahilan na nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, sapagkat nananatili sa kanya ang binhi ng Diyos. Hindi niya kaya magpatuloy sa pagkakasala sapagkat anak siya ng Diyos. Sa ganitong paraan, mahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo. Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Palain ng Panginoon ang mga talata na ating pong binasa. Sa ating pong nakaraang sermon ay natutunan po natin na ang isang tunay na Kristiyano ay mayroong kasiguruhan or confidence na nagmumula sa kanyang identity bilang anak ng Diyos. At ipinapakita niya itong confidence na ito o katiyakan na ito hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang expectation na darating muli ang Panginoong Hesukristo, kundi sinasamahan niya ito ng pagiging handa sa kanyang expectation na darating ang Panginoong Hesukristo. Pero si John, hindi po siya nagtapos dito. Tiniyak ni Juan na ang katiyakan o ang confidence ay hindi lamang po isang subjective matter. Ano ibig nating sabihin? Hindi lamang po ito isang bagay na inaangkin ng isang tao, pero walang patunay. Ang confidence daw, sabi ni John, ng isang totoong mananampalataya ng Panginoon, ay dapat pinapatunayan objectively as well. So hindi lang siya isang subjective claim, kundi isa siyang objective reality na pwedeng patunayan ng mga tao na nakakakita sa kanya o mga nakaka-observe sa kanya. Doon sa chapter 2, verse 29, ganito yung sinabi ni John. Kung alam ninyo na siya'y matuwid, matitiyak ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay anak ng Diyos. Dinagdag pa niya yung sinabi niya sa chapter 3, verse 3. Ang sino mang mayroong ganitong pag-asa sa anak ay naglilinis ng kanyang sarili, katulad niya na malinis. Ano ibig sabihin ni John? Para kay Apostle John, ang isang tao na umaangkin na kilala niya ang Diyos at meron siyang fellowship sa Diyos na ito, dapat mabuhay ng matuwid o malinis katulad ng Diyos. Now, the author picks this context up and inelaborate niya dito sa passage na ating pong pag-aaralan ngayon. Kinumpara niya, side by side, yung mga tao at ang mga katangian ng mga tao na ito na nag-aangkin na kilala nila ang Diyos. Papansinin niyo po,
Doon sa overall context, yung po mga troublemakers o heretics na nire-refute ni John dito, inaangkin din po nila na kilala nila ang Diyos. Sinabi ko sa inyo, hindi nila dinideny ang Diyos. Hindi po sila mga atheist. No? Sila po ay mga tao na nag-aangkin na meron silang kaugnayan sa Diyos at sila ay pagmamay-ari ng Diyos. But John exposes their identity by showing how those who truly know God live in this world. No? So, kinontra ni John yung claim ng mga heretics na ito, ng mga troublemakers na ito that they know God by saying na kung talagang kilala ninyo ang Diyos, dapat nabubuhay kayo ng katulad ng Diyos na ito. Ano ibig niya sabihin? Kung ikayo ay totoong mga anak ng Diyos, nakakakilala sa Diyos o may fellowship kasama ang Diyos, dapat hindi kayo nabubuhay sa kasalanan. Kaya gusto kong i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayong hapon this way. God has provided all the right reasons so that His children can avoid habitual sinning. Binigyan po tayo ng Diyos ng lahat ng dahilan para hindi po magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, dalawang bagay po yung gustong i-highlight dito at i-elaborate. Una, a child of the devil continues sinning. Yun po yung una. Pangalawa, a child of God avoids sinning. Okay? So, tingnan po natin yung una. A child of the devil continues sinning. Si John, nagsimula po siya na ihantad ang identity ng mga umaangkin na kilala na lang ang Diyos. At meron silang fellowship sa Diyos na ito by revealing their ultimate lie. No? Kumbaga, tinanggalan niya ng maskara itong mga nagpapanggap na sila ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos at may fellowship sa Diyos by exposing their lie. At makikita po natin yan sa chapter 3 verse 4. Ang sabi po dito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumusuway din sa kautusan. Sa katunayan, ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Now, ito pong talata na ito ay pinagtatalunan ng mga scholars. No? Debatable po ito pong verse na ito. Ibig sabihin, hindi sila nagkakasundo sa kung anong tamang interpretation. Pero ako, I take the position na si John, hindi po niya gustong i-define dito sa atin kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Kasi sabi ng iba, itong ibig sabihin ng kasalanan. Pero maraming mga scholar nagsasabi, hindi yan ang intention ni John kung bakit sinabi niya yung verse na yan. Instead, he is identifying the characteristic of those who belong to the devil. Sa pamamagitan ng talata na ito, gustong sabihin ni Juan, ito ang totoong pagkakakilanlan ng mga taong kakampi ng dyablo. Ito pong mga antikristo na ito, ina-identify ni John kung ano yung characteristics ng kanilang pamumuhay. Hindi lamang po nila niloloko yung kanilang sarili na kilala nila ang Diyos kasi ang totoo yung buhay nila nag-i-expose ng kanilang pagsisinungaling. In other words, sinasabi nila, kilala ko ang Diyos. Meron akong fellowship sa Diyos na ito. Pero yung kanilang claim na yon ay kinokontra ng kanilang paraan ng pamumuhay. John is simply saying na ito pong mga antikristo na ito, hindi po maaring maging mga anak ng Diyos sapagkat lagi silang nabubuhay nang nagre-rebelde sa kagustuhan ng Diyos. At ito po'y pinapatunayan ng kanilang patuloy na paglaban kay Kristo. So hindi maaaring ang isang taong nakakakilala sa Diyos at may fellowship sa Diyos na ito ay palagi ang kokontra kay Kristo o lalaban kay Kristo Jesus. Tandaan natin, ito pong mga troublemakers na ito, o yung mga heretics na ito,
tinatanggi nila na si Jesus ang Kristo, na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Di ba sabi nila, hindi pwedeng magkatawang tao ang anak ng Diyos sapagkat anumang physical, anumang material ay masama. Kaya hindi sila naniniwala sa incarnation. And by this, John is implying na katulad sila talaga nung darating na isang antikristo at sila ay nagre-represent ng kanyang mga paniniwala at pagtuturo dahil sa huling araw, sa pagdating ng dakilang antikristo, siya ang mangunguna sa pagre-rebelde niya at ng mga tagasunod niya laban sa Diyos bago dumating si Jesucristo sa huling pagkakataon. So yung mga mangyayari sa last days. Bago dumating si Jesus, darating yung ultimate Antichrist. At yung ultimate Antichrist na ito ang magli-lead ng final rebellion against God and against Jesus Christ. And eventually, according to the Apostle Paul, he will be destroyed in the end. And what, according to John, helps us pinpoint those who really are, or who they really are, sino yung nagpipinpoint at nag-identify sa kanila, at yun ay ang pamumuhay nila sa mundo na ito. Hindi pwedeng ipagkaila ng isang Antichrist, hindi pwedeng ipagkaila ng isang false Christian, yung kanyang totoong identity kasi yung kanyang lifestyle, yung kanyang paraan ng pamumuhay kontra sa kanyang profession. At dalawang bagay yung gusto kong ipakita sa inyo dito na dahilan kung bakit madali nating ma-identify kung sino sila. Una, they keep on denying or they keep on sinning because they deny Christ. So patuloy po silang gumagawa ng kasalanan sapagkat itinatanggi nila si Kristo. Ito yung unang katangian na itinuro sa atin ni John dito sa passage na ito na mapapagkakilanlan natin ng mga nagpapanggap na mga Kristiyano. Nagpapatuloy sila sa kasalanan. At ang dahilan kung bakit sila nagpapatuloy sa kasalanan, patuloy din nilang tinatanggi si Kristo. Yung pong first indicator ay nasa verse 6. Ano po sabi dyan? Ang sino mang nananatili sa kanya ay hindi patuloy na nagkakasala. Ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi nakakita ni nakakikilala sa kanya. So yun daw pong nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay hindi nakakikilala kay Jesus o hindi nakakita kay Jesus. So in other words, they kept on denying Jesus Christ. Though, patuloy nang kine-claim na sila ay anak ng Diyos. Hindi po maaaring mangyari na ang isang taong totoong anak ng Diyos itatanggi si Kristo. Jesus Christ is the only way of any sinner to God. Di ba? John chapter 14 verse 6. Walang sino mang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Therefore, pagka tinanggihan ang katotohanan na ito, ini-expose ng isang umaangkin na siya'y anak ng Diyos, na siya'y nagsisinungaling. If one does not have a right relationship with Jesus, who is the Son of God, he cannot claim to have a right relationship with God as Father. Di ba? Pinag-aralan natin yan ng nakaraan. Hindi pwedeng angkinin ng isang tao na siya ay anak ng Diyos o ang Diyos ay ama niya kung palagi niya o patuloy niyang itinatanggi na si Jesus ang Kristo. Bakit? Sapagkat si Kristo lang ang daan patungo sa Ama. Hindi po magkakaroon ng kadahilanan para magkaroon ng relasyon ng sino mang makasalanan sa Diyos kung wala si Kristo. Hindi pwedeng maligtas ang sino mang makasalanan kung wala si Kristo. Hindi po tayo pwedeng dumiretso sa Ama na hindi tayo dadaan sa anak. Diba, turo ng Roman Catholic Church. Hindi tayo makakapunta sa anak kung hindi tayo dadaan sa ina. Diba? Kasi kaya tinawag sa mediatrix. Diba? Tagapamagitan. Hindi po totoo yun. Ang tinuturo sa atin sa Biblia, hindi natin kailangan ng isang ina para makarating sa anak. Ang kailangan natin ang anak para makarating sa Ama. At walang sino mang tumatanggi na kilalanin si Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao ang maaring makarating sa Ama.
At si John, ito po'y paulit-ulit niyang binibigyan ng diin. Actually, sa gospel accounts na sinulat niya, ilang beses niyang binigyan ng diin ito. Halimbawa, John chapter 1 verse 18. Ito yung mababasa natin doon. Kailan may walang nakakita sa Diyos. Ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. O sino ba yung sinasabi ni Juan dito na natatanging Diyos na nasa kanlungan ng Ama? Si Jesus Christ yun. Di ba? Pag binasa mo yung John chapter 1 verse 1 and 2, di ba sinabi doon, mula pa sa simula, kasama ng salita, ang Ama, ang Diyos. At ang salita ay Diyos. At pagdating mo sa verse 14 ng John chapter 1, sinabi, ang salita ay nagkatawang tao. So, tinutukoy ni John dito na natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama na nagpapakilala sa Kanya sa atin na mga makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang nakasama ng Ama. At siya lang ang may karapatang magpakilala ng Ama sa mga makasalanan katulad natin. Wala nang iba. At ito pong katotohanan na ito ay lalo pang naging mas malinaw doon sa pag-uusap ng Panginoong Hesus sa ni Felipe. Doon sa John chapter 14 verse 9. Ganito mababasa natin diyan. Sinabi ni Jesus sa kanya, matagal na tayong magkasama, Felipe. At hindi mo pa rin ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kita mo yung conversation ni Jesus at ni Philip. This is pretty straightforward. Ang sino mang nakakita kay Jesus, nakakita na rin sa Ama. Yun ang sinasabi po dito sa talata natin, di ba? Ang sino mang nakakita kay Jesus ay nakakita na rin sa Ama. Of course, hindi po tinutukoy ni Jesus dito yung nakakita sa Ama na meron siyang physical na katawan kasi ang Ama ay Espiritu. Di ba sa Trinity, pinag-aralan natin ang meron lang physical body ay si Jesus, the Son of God, the eternal Son of God. The Father and the Spirit, wala silang physical body. So ano ibig sabihin ni Jesus? Na kung sino man nakakita sa Kanya, nakakita na rin sa Ama. Ako naniniwala na ang ibig sabihin nito ay ito. Sino man na mayroong tamang relasyon kay Jesus, makikilala niya rin ang Ama sa pamamagitan ng tamang relasyon na yon. Ang sino mang nagkaroon ng tamang relasyon kay Jesus, makikilala ang Ama sa pamamagitan ng tamang relasyon na yon. Kasi sabi niya siya ang daan at ang katotohanan. At kung tayo nasa Kanya, makararating tayo sa Ama. Ang ating pong pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos ay, sabi ng mga theologians, mediated by the person and work of Jesus Christ. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, nakikilala natin ang Ama. Hindi natin siya nakikita sapagkat siya Espiritu, pero nauunawaan natin at nagkakaroon din tayo ng relasyon sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang isinugo, ng Kanyang anak. Pero, ang pagkakilala kay Kristo ay hindi po isang intellectual or mental exercise lamang. Kasi maraming nagsasabi, kilala ko naman si Jesus. Yung pala tinutukoy nila, alam ko yung details ng buhay niya, alam ko kung saan siya pinanganak, alam ko kung sino yung mother niya, yung earthly father niya, alam ko kung saan siya nakatira, alam ko kung ano yung naging trabaho niya bago siya nag-ministry, alam ko kung paano siya namatay sa krus, alam ko kung sino nagkanulo sa kanya, and so on and so forth. Pero hindi po yun yung tinutukoy sa atin ni Juan na pagkakilala kay Jesus. Ang pinag-uusapan po natin pagkakilala kay Jesus dito ay yung paraan ng pamumuhay. Tingnan niyo po yung verse 6. Ang sabi po ulit dyan sa simula ng verse 6, ang sino mang nananatili sa Kanya. Underscore the word nananatili. Knowing Christ means abiding in Him. So yung palang makilala natin si Jesus, ang ibig sabihin pananatili sa Kanya. At ang pananatili sa Kanya, ang ibig sabihin ay pamumuhay ng mayroong pagpapasakop sa Kanyang kalooban palagi. Yun ang ibig sabihin ng pananatili kay Jesus. So kung ilalagay natin yan sa kalagayan ng mga kakampi ng dyablo, ang isang anak ng dyablo, magpapatuloy siya sa pagkakasala sapagkat ayaw niyang sundin si Jesus. So yun yung mapapagkakilanlan natin, ano?
Yun yung nagbe-betray sa kanilang claim na kilala nila ang Diyos. Bakit? Ayaw nilang mag-submit kay Jesus eh. Hindi mo pwedeng sabihin kilala mo ang Diyos kung ayaw mo mag-submit kay Jesus. Hindi pwedeng kilala mo ang Diyos kung nire-reject mo si Jesus bilang Messiah. Kung nire-reject mo si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Hindi pwede. Pero hindi lang yun. Dinagdagan niya pa. Pangalawa, ito mas matindi. They keep on sinning because they are like the devil. Malalaman daw natin kung sino yung nagkukunwari na Kristiyano kasi katulad sila ng dyablo. I want you to look at verse 8, yung unang part ng verse 8. Tingnan niyo po. Sabi diyan, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kakampi ng dyablo. Mabigat yun. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang dyablo. Wala pong sino man na pagmamayari ng Diyos, pero kakampi rin ng dyablo at the same time. Hindi po pwedeng magkaroon tayo ng dalawang Panginoon. Diba? Sa Matthew chapter 6 verse 24, isa lang ang pwedeng maging Panginoon mo. Kung sino yung pipili mo maging Panginoon, kamumuhian mo yung isa eh. Hindi pwedeng dalawa ang Panginoon. John is simply explaining here kung ano yung sinabi niya sa verse 6 ng ating text. Sino man na tumatanggi kay Kristo Jesus, inihahayag niya sa lahat kung sino ang kanyang totoong Panginoon. Pag tinanggi ng isang tao si Jesus, pagka sumusuway siya kay Jesus, pag ayaw niya magpasakop kay Jesus, sinasabi niya lang sa mga tao sa paligid niya kung sino ang kanyang Panginoon. Definitely, hindi si Jesus yun. Only those who belong to the devil can deny Jesus Christ. Wala pong sino mang totoong Christian na magde-deny na si Jesus ang Kristo. Wala pong totoong Kristiyano na magde-deny na si Kristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Wala pong susuway kay Kristo bilang Panginoon kung siya ay totoong Kristiyano. Satan is the only one who will continually oppose Jesus Christ kasi mula pa sa simula gano'n na siya. Kontra na siya kay Jesus. Laban na siya kay Jesus. Tingnan mo yung Old Testament. Ano bang ginawa ni Jesus doon sa binhi ng babae? Di ba pinilit niyang burahin yung binhi ng babae? Anong ginawa ni Satan? Ang ginawa niya sa bayan ng Israel, niloko niya, nililang niya para sumamba sa mga Diyos-Diyosan at para magrebelde sa Diyos, mag-asawa ng mga hindi Israelita. At sa kanilang pag-aasawa ng mga Israelita, unti-unting lumalabo ang linya ng Mesyas kung saan siya magmumula. Pamamaraan ni Satan yun. Kasi sa pasimula pa lang, galit na siya kay Jesus. Sa pasimula pa lang, ayaw na niya kay Jesus. Ayaw na niya kay Kristo. Nagpatuloy pa yan nung pinilit niya na patayin ang batang si Jesus, di ba? Doon sa panahon ni Herodes. Si Satanas din ang may pakana, di ba, ng pagpatay sa mga batang 2 taong gulang pababa. Kasi baka madamay na si Jesus kasi hindi niya alam kung saan nakatira si Jesus. And nung si Jesus ay magsisimula na sa kanyang ministry, di ba personal po na sinalungat ni Satanas si Jesus doon sa may ilang nung siya ay tinukso niya ng maraming beses? Hindi lang yon. Nagpatuloy po ang pagsalungat ni Satanas kay Jesus doon sa Garden of Gethsemane. Nung ang Panginoon ay nananalangin. Kahit nung nandun na ang Panginoon nakapako sa krus, sinasalungat pa rin ng Satanas na ito ang Panginoong Hesukristo. Kinukontra niya pa rin. At hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin sinasalungat ni Satanas ang Panginoong Hesukristo. Papaano? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling patungkol sa Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagbabago ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng panloloko sa mga tao, pinaniniwala sila'y Kristiyano dahil sila'y nanalangin ng isang simpleng panalangin o nagtaas ng kamay, inaakala nila na sila'y Kristiyano na pero hindi pa. Ang sino man na sumasalungat kay Kristo ay katulad ng dyablo na ayaw kay Jesus. Anyone who opposes Jesus will never live
like Jesus. Kung ikaw ay kakampi ni Satanas, hindi ka mabubuhay ng katulad ni Kristo. Kasi nga ikaw ay salungat kay Kristo. At ano bang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung nandito siya? Di ba? Sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi siya sumuway. So ibig lamang sabihin, kung ikaw ay talagang nakakakilala sa Diyos, na kinikilala si Kristo, mabubuhay ka ng katulad niya nung siya'y nandito sa mundo. Si Satan, wala siyang ginawa kundi sumuway. Siya nga ang author of sin eh. He is the arch enemy of God. Therefore, sino man na pagmamayari o kakampi ng dyablo, mabubuhay ng katulad ng dyablo. Yun ang sinasabi ni John. Hindi sila sasang-ayon kay Jesus, sila'y sasalungat kay Kristo. At hindi lang yon, sila'y susuway sa salita ng Diyos ng paulit-ulit. Kaya nga, sila'y nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil sinusuway nila ang kalooban ng Diyos. At ang kanilang pamumuhay ay pamumuhay ng makasalanan. Ngayon, kung ganito pala ang pagkakakilanlan ng mga anak ng dyablo, sila'y patuloy sa pagkakasala, paano naman yung mga anak ng Diyos? So, tingnan natin yung pangalawa. A child of God avoids sinning. So, kung yung mga anak ng dyablo ay nagpapatuloy sa kasalanan, sabi ni John, yung pong mga anak ng Diyos, iniiwasan ang pagkakasala. John did not stop at simply exposing the identity of the Antichrists. He continued by also exposing the identity of the real children of God. So, balanse, di ba? Hindi lang in-expose ni John yung mga anak ng dyablo. Ngayon, ini-expose niya yung mga anak ng Diyos. Kung yung mga peking anak ng Diyos nagpapatuloy sa kasalanan, yung mga genuine na anak ng Diyos, iniiwasan ng kasalanan. Hindi sila gumagawa ng kasalanan. At makikita natin itong distinction na to sa verse 10. Tingnan niyo yung verse 10. Doon sa unang bahagi. Sa ganitong paraan, mahahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng dyablo. Nakita mo? Diba? Dinidistinguish. Naglalagay ng distinction si John between the sons of the devil and the sons of God. Sabi niya dyan, ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Kung gagawin nating positive yan, ang gumagawa ng katuwiran ay sa Diyos. Ang patuloy sa paggawa ng kasalanan ay hindi sa Diyos. Kung gagawin nating positive, ang umiiwas sa kasalanan ay sa Diyos. Nakuha niyo? The children of God do not avoid sinning because they can no longer sin. Kasi yung iba, ginagamit yung passage na ito para magturo ng tinatawag na sinless perfection ng mga Christian. Hindi totoo yun eh. Magkakasala pa rin ang mga Kristiyano. Ang sikreto dito ay yung verb na ginamit ni John. Yung ginamit ni John dito na verb, present tense. Ang ibig sabihin, ongoing action, continuous action. The children of God will continue sinning. No? Patuloy pa rin magkakasala. No? Yung mga Christian. Hindi po pwedeng kontrahin ni John yung sinabi niya noong nakaraan. Diba sa chapter 1 verse 8, sabi niya, kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Hindi pwedeng kontrahin ni John yung sinabi niya doon. Tapos dito sasabihin niya na hindi na tayo dapat nagkakasala pa bilang mga Kristiyano. No. I think the difference is this. Bagamat nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala ang mga totoong Kristiyano, hindi sila patuloy sa habitual sinning. Ibig sabihin, nahuhulog tayo sa kasalanan pero hindi natin ugali ang pagkakasala. Hindi natin ginagawang habit ang pagkakasala. Nagkakasala, yes. Pero hindi habit ang sinning ng isang totoong Kristiyano. Pero gusto ko pong i-focus natin yung attention natin dito, hindi dun sa habitual sinning, kundi dun sa sinasabi ni John dito na reason kung bakit hindi na tayo dapat habitual sa ating sinning. I think yun ang focus niya eh. Kasi yung ibang theologians, pag binasa mo yung kanilang mga discussion, ang focus nila dun sa bakit hindi na tayo dapat habitual na nagkakasala.
I think hindi yun ang focus. Ang focus dito, ano yung dahilan kung bakit hindi na tayo dapat habitual sa pagkakasala. At nagbigay si John dito ng dalawa. Una, we refuse to habitually sin because Jesus Christ has overcome the devil and sin. So hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o hindi na dapat habitual sa atin ang pagkakasala dahil ang Panginoong Jesucristo nagtagumpay na siya sa dyablo at sa kasalanan. Tingnan niyo po yung verse 5. Nalalaman ninyo na nahayag ang anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanang matatagpuan. Ganon din yung sinabi sa verse 8b. Sabi diyan, ito ang dahilan na nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kung totoong kilala natin si Kristo at tayo'y pagmamayari ng Diyos, dapat, katulad ng Panginoong Jesucristo, nagtatagumpay din tayo sa kasalanan. Yan ang sinasabi ni John. Oo, talaga nakakakomit pa rin tayo ng kasalanan. Sino ba naman ditong ididinay yun na tayo nagkakasala pa rin? Pero ang Diyos nagbigay na ng solusyon para dun sa problema natin sa kasalanan. Hindi po tinanggal ng Diyos yung ating problema sa kasalanan dahil nahuhulog tayo dito. Instead, tinanggal ng Diyos yung kapangyarihan ng kasalanan para alipinin tayo. Nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, natetend pa rin tayo, nagdi-disobey pa rin tayo sa Panginoon kahit Christian na tayo. Ang inalis ng Panginoon nung nagtagumpay siya kay Satan at sa sin, yung power ng sin na alipinin tayo. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesucristo kay Satanas at sa kasalanan para palayain tayo mula sa kanila. Hindi na po tayo alipin ng kadiliman, kundi tayo po ay alipin na ng liwanag. Hindi na po si Satanas ang ating Panginoon. Ang Panginoon po natin ay ang Panginoong Jesucristo. Si Satanas at ang kasalanan, hindi na po sila naghahari sa atin. Sino nang naghahari sa atin? Si Jesus. Ang Haring Jesus. Siya na ang naghahari sa atin. Kaya yung corruption of sin, nandyan pa rin sa ating mga katawan, di ba? Kakasala pa rin tayo. Yung isip natin, madumi. Yung bibig natin, madumi. Wala tayong control sa damdamin natin. Di ba? Nakakasakit tayo ng kapwa natin. Minsan nga, kahit di naman natin sinasadya. Di ba? Nakakasakit tayo ng kapwa natin. Wala naman tayong intensyong ganun. No? Kaya lang, minsan yung tono ng pagsasalita natin, yung paraan ng approach natin, hindi acceptable sa kanila. Kaya even without the intention of hurting them, nasasaktan natin sila. That's how weak we are. Pero ngayon, bagamat nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan, nakakagawa ng kasalanan, minsan hindi sinasadya, meron na tayong kakayahan na tanggihan ng kasalanan. Hindi katulad nung hindi pa tayo Christian, nag-enjoy tayo sa kasalanan para tayo mga baboy na nag-enjoy sa putikan. No? Pero nung tayo po ay naging mananampalataya, hate na natin ang sin. Wala nang pagiging Panginoon si Satanas sa atin, maging ang kasalanan. Pero ang tanong, bakit nahulog pa rin tayo sa temptation? Tanong niyo ba sa sarili niyo? Bakit nahulog pa rin ako sa sin? Bakit may mga kasalanan pa ulit-ulit ko pa rin ginagawa? Pinagsisisihan ko naman, sinasabi ko naman sa Panginoon, Panginoon, ayoko nang gawin yung kasalanan na yun. Pero nauulit mo pa rin. No? Minsan sinasadya mo pa nga ulitin. So, bakit natin nagagawa yan? Bigay si John ng answer . Tingnan niyo yung verse 7. Yung unang part ng verse 7, ano sabi ni John? Huwag kayong magpaninlang kanino man. Mga anak, huwag kayong magpaninlang kanino man. Ano ibig sabihin nun? Ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo labang kay Satanas at sa kasalanan, magpapatuloy yan. No? Jesus will never be conquered again. He will be forever conqueror of Satan and sin. Nothing can change the fact na si Jesus ay nagtagumpay na kay Satan at sin. At yung implikasyon nito sa buhay ng mga tao. Ang labanan ngayon, hindi na dun sa kalagayan natin sa Diyos. Ang karapatan ngayon ang labanan ngayon sa isip. Kaya sinabi ni John, huwag kayong magpapalinlang
Satan can no longer take us away from God. Wala nang pwedeng bumawi sa atin mula kay Jesus at sa Diyos. Pagmamayari na tayo ng Diyos, wala nang pwedeng exchange ulit na mangyari. Nung tayo po ay kinuha na ng Panginoon at ginawang kanyang alipin, hindi na tayo pwedeng bawiin ni Satan. But, Satan can deceive us into disobeying the will of God. Yun ang labanan ngayon. Diba? Ang labanan natin ay sa isip. And this is what John is addressing here sa statement na ito. Ang katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Haring Jesus ay nagtagumpay na kay Satan at sa kasalanan, dapat magbigay sa atin ng kapangyarihan na tanggihan ang paggawa ng kasalanan. Dapat ayawan natin ang kasalanan. Magalit tayo sa kasalanan at iwanan natin, talikuran natin ang kasalanan. Hindi po tayo magkakasala as long as we will refuse to listen and believe Satan. Yung temptation po, hindi pa yun sin eh. Pero pag naniwala ka na tama at totoo yung temptation na yun at ginawa mo, yun ang sin. So, ibig sabihin, naniwala ka sa pagsisinungaling ni Satan, naniwala ka sa panluloko ni Satan sa'yo. If we fall into sin, it is because we believe the lies of Satan. Hindi dahil sa natalo ulit si Jesus at nanalo ulit ang kasalanan, hindi. Mananatiling panalo si Jesus laban kay Satanas at sa kasalanan. Kaya dapat tanggihan natin ang kasalanan. How? By refusing to be deceived by Satan to sin. Secondly, we refuse to habitually sin because the seed of God is in us. This is even a stronger reason kung bakit hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan. The fact that Jesus overcame the devil and sin is not just the truth we rejoice about, it is a reality we must experience daily. Ang pagtatagumpay ni Jesus kay Satanas at sa kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at ng kanyang handog na nag-aalis ng galit ng Diyos, yun ang dahilan kung bakit na-born again tayo at na-reconcile tayo sa Diyos. Nung ang banal na Espiritu, ginawa tayong born again, nagsimula tayong manampalataya kay Jesucristo. At sino mang nananampalataya kay Jesucristo, sabi dito, anak ng Diyos. Those who are born of God, according to John, cannot continue in sinning. Bakit? Sabi niya, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Verse 9. Ang bawat taong anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy o nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagkat nananatili sa Kanya ang binhi ng Diyos. Hindi niya kayang magpatuloy sa pagkakasala sapagkat anak siya ng Diyos. Tingnan niyo, napaka-straightforward ni John. Kung ikaw ay totoong Christian at ang binhi ng Diyos ay nasa iyo, dapat aayawan mo ang pagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Note, that those to whom the seed of God abides are also called the children of God. So, ibig sabihin, hindi po special experience yung pagkakaroon ng binhi ng Diyos. Hindi po ito para sa mga elite Christian lang. Kundi lahat ng Christian may binhi ng Diyos. All genuine Christian possessed the seed of God. Nagdedebate yung mga scholar kung ano ibig sabihin ng binhi ng Diyos. No? Ibig sabihin, magiging Diyos din tayo. No? Kasi may binhi ng Diyos sa atin. Di ba yan turo ng, ng Hinduism? No? Na mayroong spark of divinity. Sa bawat tao, kailangan mong ma-reach your nirvana para maging divine ka din. Yun ang turo ng Hinduism. Pero yung bang tinuturo ni John dito? I don't think so. Ako naniniwala na ang binhi ng Diyos dito ay yung tinawag ni Juan doon sa verse 27 na anointing of God. Diba? Napag-aralan natin yung anointing of God doon sa ating mga nakaraang sermon. At doon sa anointing na yon, natutunan natin na ito po ay hindi lang ang Holy Spirit na nabubuhay sa atin, kundi yung Word of God na kino-confirm ng Holy Spirit sa buhay ng mga totoong Kristiyano. So this is not a mystical experience, but the common experience ng lahat ng Kristiyano. Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, nasa iyo ang binhi ng Diyos, yung Word of God, effective sa iyo. Bakit? Dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo.
At ginagamit ng Holy Spirit yung Word of God na nasa iyo para maapektuhan yung buhay mo. At dahil nasa iyo yung anointing na yon, so hindi po ito isang parang, alam mo yun, yung charismatic experience na manginginig ka tapos gugulong ka sa semento. No, okay, tatahol-tahol ka, okay, magsasalita ka ng ibang wika, puno. Hindi po yun ang tinutukoy dito na anointing. Ang tinutukoy dito, yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos na binabasbasan ng banal na Espiritu para maging epektibo sa buhay mo. Para maipamuhay mo. At dahil na ipapamuhay mo ang salita ng Diyos, pinipili mo ngayon na huwag magkasala. Yan yung sinasabi sa atin dito ni Apostle John na binhi ng Diyos. Pero ito, gusto ko i-clarify, no? As we end, ito pong binhi ng Diyos is not something that happens automatically. Hindi porket nasa atin yung anointing, automatic na effective yung Word of God. No? O automatic na magiging obedient tayo. Hindi po ganun yun eh. May effort. May effort po yung binhi ng Diyos o yung anointing. Ano ibig sabihin? We must choose to obey. We must choose to obey. I think yung sinasabi ni John sa verse 7b. Ang sabi ni John dito sa verse 7b ng ating text, ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Katulad ni Kristo na matuwid. Ang gumagawa ng katuwiran. And then dun sa verse 10a, negative nga lang yung ginamit ni John dito. Sabi niya, ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Ano ibig sabihin? Ang katuwiran ay isang aksyon na pinipili nating gawin. Hindi po tayo automatic na nagiging righteous pag naging Christian ka. Hindi automatic na pag naging member ka ng church, nakikinig ka sa preaching, automatic na nagiging banal yung buhay mo. Hindi. Kailangan piliin mong maging banal. Kailangan gumawa ka na mga dapat na ikabanal mo. You must practice righteousness. If we want to avoid habitual sinning, sinasabi ni John, we must choose to practice righteousness. Hindi pwedeng, Panginoon, tanggalin mo yung kasalanan. Wala ka namang ginagawa. Ano ang paraan para iwasan natin ang kasalanan? Gawin yung katuwiran. Diba? Hindi pwedeng, Panginoon, ayoko na ng kasalanan na ito, tapos wala ka namang ginagawang pagsunod. So kung wala ang ginagawang pagsunod, babalik ka dun sa kasalanan mo. Uulit-ulitin mo yung kasalanan na yun. Diba? At yun yung sinasabi ni John, hindi pwedeng yung totoong Kristiyano, walang pagpili ng paggawa ng katuwiran. We must choose to practice holiness. At magagawa na po natin ito kasi nasa atin yung binhi ng Diyos eh. Yung anointing nasa atin. Yung Word of God nasa atin. Diba? At yung Holy Spirit nasa atin. Pati naman yung combination yung Word of God at saka yung Holy Spirit. Yung Word of God, binibless ng Holy Spirit para maging effective sa buhay natin, para masunod natin. Pag sinusunod natin ang Word of God, iniiwasan natin ang kasalanan. Pero para magawa natin yun, kailangan mo pag-aralan yung Word of God. Hindi naman automatic yun na may Bible ka sa cellphone mo, pumapasok na sa utak mo yung laman ng Bible. Pag-aralan mo, basahin mo, pagbulay-bulayan mo, para i-bless ng Holy Spirit. Pag binless ng Holy Spirit, masusunod mo. Pag sinunod mo, you are choosing to practice righteousness at hindi mo gagawin ng kasalanan. Kita niyo yung connection? Yun yung tinutukoy ni John dito. Wala po tayong dahilan para magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ang lahat ng dahilan na meron tayo, mabuhay ng matuwid at sundin ang kalooban ng Diyos. So, gusto ko po i-challenge tayo. No? So if you are really a Christian, you must choose righteousness. Because by doing that, pinapatunayan mo na sa iyo ang binhi ng Diyos at susunod ka sa kalooban ng Diyos. Susunod ka sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. And by doing that, you are proving to the people around you na pagmamayari ka ng Diyos, hindi ka kakampi ni Satan. On the other hand, pag ginagawa mo yung kabaligtaran, lagi kang sumusuway, lagi kang nagdi-disobey sa kalooban ng Panginoon, patuloy ka sa paggawa ng kasalanan mo kahit sinasabi na sa iyong wag, sinasabi mo lang sa mga tao na hindi ka anak ng Diyos, you are a child of the devil. So, ang tanong ko po sa inyo,
Kaninong anak kayo? Anak ba kayo ng Diyos na umiiwas sa pagkakasala o anak kayo ng dyablo na patuloy sa pagkakasala? Manalangin po tayo. Aming Ama, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang mga katotohanan na ito. We tried our best to understand kung ano yung sinasabi ni John. This is a very difficult passage actually. Pero salamat po sapagkat tinuro niyo po sa amin kung ano ibig sabihin nito. You're simply telling us here yung pagkakaiba ng anak ng Diyos at saka sa mga anak ng dyablo. At yun po ay ang attitude namin towards sin. Tutulungan niyo po kami, Panginoon, bilang mga Kristiyano na patuloy na magtagumpay sa kasalanan at sa dyablo katulad ng aming Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpili ng katuwiran at pagsunod sa kanyang kalooban. Palayan niyo po ang mga salita ng katotohanan, lalo na ang ebanghelyo na narinig ng mga hindi pa mananampalataya. Sana'y gamitin mo para sila ay tawagin sa daan ng pananampalataya at magsuko rin sila ng kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo. At siya ang maging hari ng kanilang buhay. Nang sila ay hindi lang mapalaya sa kasalanan, kundi mapalaya sa palagi o palagi ang paggawa ng kasalanan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.